Si Haruto ay isang kasuklam-suklam, kalunos-lunos, walang kwentang bata na ang ama ay nag-eksperimento sa kanya noong siya ay bata pa upang bigyan siya ng makadiyos na kapangyarihan. Sa taong 71 ng kalendaryong hari, layunin ng sangkatauhan na sakupin ang buong sansinukob. Nagawa nilang bumuo ng Dison Spheres sa paligid ng araw, kaya inilipat ang 70% ng populasyon ng Earth doon. Si Haruto ay isang batang naninirahan sa Module 77. Siya ay may mabuting puso, ngunit kilala sa pag-ayaw sa kompetisyon, lalo na kapag nakikipagkumpetensya kay Shoko, ang kanyang matalik na kaibigan at ang babaeng mahal niya. Gayunpaman, mayroong isang malaking sikreto tungkol kay Haruto na kahit na hindi niya alam, ginamit siya sa mga eksperimento ng isang grupo na kumokontrol sa mundo mula sa mga anino na tinatawag na Magyus. Sila ay mga nilalang mula sa ibang eroplano na kulang sa pisikal na anyo at naghangad na makamit ang isa sa pamamagitan ng Valvraves. Hanggang noon, ang kanyang buhay paaralan ay tulad ng isang normal na lalaki. Pumunta siya sa paaralan upang matuto, ngunit mas gusto ng kanyang mga kaklase na pag-usapan ang tungkol sa digmaan sa pagitan ng mga bansa ng Dorsia at Eris. Si Haruto ay kabilang sa YE, isang neutral na federasyon na nagsasabing walang pakialam sa digmaan. Nag-aalala lamang sila sa palihim na pagsulong ng kanilang teknolohiya. Pagkatapos ng klase, pumunta sina Shoko at Haruto para kunin ang mga kagamitan para sa paglilinis ng silid-aralan. Tinanong ni Shoko kung bakit natalo si Haruto sa kanya sa huling kompetisyon. Ipinaliwanag ni Haruto na nais niyang mamuhay sa isang mundo kung saan walang nanalo o natatalo, kung saan ang lahat ng tao ay higit na pantay-pantay ang pagtrato. Gayunpaman, narinig ito ng isang batang lalaki mula sa isang grupo ng mga bagong lipat na estudyante at nairita. Ikaw. Inagaw ng estudyanteng ito ang susi sa kamay ni Haruto, dahilan para matisod siya sa lupa. Sinabi ng bagong estudyante na si Haruto ay may pangarap na hangal dahil palaging may mga taong handang kunin ang lahat ng mayroon siya at walang kahandaang lumaban. Hindi mapoprotektahan ni Haruto ang anumang bagay na itinuturing niyang mahalaga. Pagkatapos ay umalis ang estudyante, at si Haruto, sa pag-aakalang kumilos siya ng tama, ay nagpasya na tulungan ang kanyang mga kaklase na maglinis ng templo habang tinatalakay ang nangyari. Natapos na siyang kumatok sa isang plaka na may mensahe ng pag-ibig. Lumapit si Shoko at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang alamat tungkol sa templo. Kung doon ka nagtapat ng nararamdaman mo, mamahalin ka ng taong gusto mo. Napagtanto ni Haruto na ito ay isang senyales at nagpa siyang magpakatatag. Tinatawag niya ito sa kanyang pangalan na naging labis na napahiya. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng lakas ng loob na gawin ang hakbang na ito. Sinusubukang pakalmahin ang tumitibok na puso, hinihikayat niya itong magpatuloy. Malapit na niyang gawin ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay nang ang Module 77 ay inatake ng mga puwersa ng Dorsia, na naniniwalang si Dior ay nagtataglay ng isang lihim na sandata at gustong nakawin ito. Nagpanik ang lahat. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang isang tunay na labanan. Napagtanto ni Haruto na kailangan niyang iligtas si Shoko at ang iba pa. Nagsimula silang tumakbo patungo sa isang shelter building. Ngunit ang mga puwersa ng Dorsia ay nagsimulang sirain ang lahat, kabilang ang paaralan. Biglang nagsimulang yumanig ang lupa at napansin ni Haruto ang isang dambuhalang robot na umuusbong mula sa pool. Ang buong grupo ay huminto sa pagtakbo upang pagmasdan ang robot, ngunit napansin ni Shoko ang isang taong walang malay sa loob ng isang kotse. Tumakbo siya upang tulungan ang taong iyon, ngunit sinabi sa kanya ni Haruto na hindi kailangan nilang umalis at protektahan ang kanilang sarili. Hindi pinansin ni Shoko ang kanyang sinabi at nagpatuloy sa pagtakbo. Sa sandaling iyon, hindi nakuha ng isang barko ng Dorsia ang isang shot na naglalayong sa isang nagtatanggol na robot na Jor na tumama sa lugar kung saan naroon si Shoko. Nakabawi si Haruto, mabilis na bumangon at nagsimulang tumakbo. Tumingin siya kung saan-saan, ngunit hindi mahanap si Shoko. Sa tingin niya ay naglalaro ito ng taguan, ngunit sinusubukan siya ng kanyang mga kaklase na umalis. Alam nilang patay na siya. Kailangan nilang makaalis doon. Nagsisimula siyang sumigaw, hindi napigilan ang sakit sa kanyang puso. Pero higit sa sakit, galit ang nararamdaman niya. Ang parehong batang lalaki na nagsabing hindi niya gustong makasakit ng sinuman ay gusto na ngayong maghiganti sa mga kumuha ng isang mahalagang bagay sa kanya. Gaya nga ng sinabi ng transferred student kanina. Umakyat siya sa robot at pinindot ang buton para i-activate ang tinatawag na Valvrave sa monitor. Nagsisimulang mag-activate ang robot, tumayo. Ngunit hindi alam ni Haruto kung paano ito paandarin. Pinindot niya ang mga pindutan, manipulahin ang mga joystick, ngunit hindi gumagalaw ang robot. Ang mga puwersa ng Dorsia ay nagsimulang tumutok sa kanilang mga pag-atake sa robot ni Haruto. Kung tutuusin, ito ang lihim na sandata na kanilang hinahanap. Alam nilang na-activate na ang robot at kailangang tanggalin ang piloto. Nagpanik si Haruto. Wala siyang magawa. Gusto niyang ipaghiganti ang pagkamatay ni Shoko, ngunit hindi niya magawa yon. Biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga sinabi nito tungkol sa kung bakit hindi niya sinusubukang manalo. Sa sandaling yon, binuksan niya ang kanyang mga mata at napansin ang isang mensahe sa screen. Mayroon lamang isang paraan upang makontrol ang robot na ito.
Kung nais ni Haruto ang paghihiganti, kailangan niyang gawin ang isang bagay. Kailangan niyang talikuran ang kanyang pagkatao. Doon niya naiintindihan na minsan ang tanging pagpipilian ay ang lumaban. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang O. Nakumpleto ng robot ang pag-activate, ngunit nag-inject muna ng isang bagay sa lig ni Haruto. Ngayon, sa kapangyarihan ng robot, sumulong si Haruto laban sa commander, at sa lahat ng mga sundalo ng sumasalakay na unit. Inaalis ang mga ito ng isa-isa nang walang kahirap-hirap, iniiwan ang commander sa huli. Sinubukan siyang hampasin ng sundalo ng isang sorpresang putok. Ngunit umiwas si Haruto at pagkatapos ay naglunsad ng pag-atake na may misteryosong enerhiya sa anyo ng double slash. Hinarangan ng sundalo ang pag-atake, ngunit sa paggawa nito, lumipat si Haruto sa gilid at mabilis siyang nasorpresa mula sa likuran. Pinutol ang kanyang barko sa kalahati at ginagawa itong sumabog sa hangin na nanalo sa labanan. Inilapag niya ang robot at napagtanto kung ano ang nangyari. Nagawa niyang talunin ang kalaban. Gayunpaman, maaari lamang siyang lumuha para kay Shogo. Sa isang durog na puso, lumabas si Haruto sa robot at sinubukang bumalik sa kanyang mga kaklase. Bigla niyang nakita ang bagong transfer na estudyante na naglalakad palapit sa kanya. Kinikilala ni Haruto na ang kanyang pananaw sa mundo ay parang bata. Ngayon alam niya na kung minsan ay kinakailangan upang makipagkumpetensya at lumaban. Gusto niyang malaman ang pangalan nitong bagong kaklase. Ipinakilala ng kaklase ang kanyang sarili bilang L-Elf. Isang miyembro ng espesyal na puwersa ni Dorsha. Nagulat si Haruto, ngunit sa sandaling iyon, sinaksak siya ni L-Elf sa puso. Si L-Elf at ang kanyang mga kasama ay pawang miyembro ng mga espesyal na puwersa ni Dorsha. At pinasok nila ang paaralan upang nakawin ang robot na iyon at gamitin ito sa digmaan. Pagkatapos ay itinapon ni L-Elf ang katawan ni Haruto sa lupa at nagpaputok ng 2 putok upang matiyak ang kanyang kamatayan. Tumungo siya sa robot at naghahanda na pumasok dito. Sa sandaling iyon, may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Haruto na may kakaibang marka sa mukha na kumagat sa lig niya. Na-execute ni L-Elf sa kanilang nakaraang engkwentro, bumangon siya at nawala ng kontrol sa kanyang malay, kinagat si L-Elf at misteryosong kinuha ang katawan ng isang kaaway. Ang kanyang mga kaibigan ay dumating upang iligtas, ngunit natagpuan lamang ang katawan ni L-Elf at Haruto na nakahandusay sa lupa. Mula sa kawalan, ang grupo ay nagulat sa parehong invading force mula kay Dorsha, na itinutok ang kanilang mga armas sa kanila, na hinihiling na lumayo sila sa mga armas. Gayunpaman, talagang kinokontrol ni Haruto ang katawan ni L-Elf. Hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari, nagpasya si Haruto na maglunsad ng isang sorpresang pag-atake, at pinaputok ang kanyang sandata sa grupo ng kaaway. Pagkatapos ng palitan ng putok, muli siyang nakipagkita sa kanyang mga kaibigan, upang subukang ipaliwanag na siya si Haruto sa katawan ng kalaban. Pagkatapos ay nagpasya ang grupo na mabawi ang kanyang orihinal na katawan kahit papaano. Mula doon, malamig niyang pinapatay ang sinumang humahadlang sa kanya. Nabawi ang kanyang orihinal na katawan at ang Valve Rave na ginamit niya, at itinali ang katawan ni L-Elf. Inilagay ito sa kanyang sabungan. Pumasok din sa sabungan ang kaibigan niyang si Rukino para tulungan siya. Ang Valve Rave ay hindi gumagana kung wala si Haruto sa kanyang sariling katawan, ngunit hindi niya alam kung paano babalik sa normal. Iminumungkahi ni Rukino na kagatin niya ang sarili niyang katawan gaya ng ginawa niya sa L-Elf, dahil ganyan ang nangyayari sa anime. Si Haruto ay sumunod sa kanyang mungkahi, at talagang bumalik sa kanyang katawan. Sinubukan niyang bumalik sa labanan upang itaboy ang mga armada ng Dorshan mula sa lugar. Ngunit nauwi sa pagkahulog sa dagat matapos matamaan sa ilalim, ay natuklasan niyang may isang kompartamento na patungo sa kalawakan, ngunit itinapon doon ay nagulat siya sa isang sunod-sunod na putok. Nabawi niya ang kontrol sa labanan pagkatapos na matamaan ng ilang beses, at mabilis na umabante, na pinutol ang isa sa mga barko sa kalahati gamit ang kanyang side sa isang pababang pag-atake. Sinasamantala ang parehong paggalaw, gumawa siya ng isa pang mabilis na slash, ngunit ngayon mula sa ibaba hanggang sa itaas, tinatapos ang pangatlo. Sinusubukan niyang atakehin ang susunod sa parehong paraan, ngunit hinaharangan ng barko ang kanyang slash gamit ang isang kalasag. Inalis ang kalasag na ito sa kanyang landas, sinubukan ng barko ang isang sorpresang pag-atake gamit ang isang kanyon, ngunit umiwas siya sa gilid, sinakop ang pagbubukas at tinapos ang laban sa pamamagitan ng pagtama ng isang sipa sa ulo nito. Isang sandata na tinatawag na Ideal from ang hukbo ng Dorshan ay ipinadala upang harapin siya, na nagpaputok ng mga missile mula sa 6 na magkakaibang direksyon na pauwi sa Valve Rave. Sinusubukan niyang takasan ang pag-atake, ngunit natamaan pa rin ng ilang beses dahil hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng pagkakasala. Sa gitna ng paghaharap, tinawag siya ni Shoko, at natuklasan niya na nakaligtas siya, at gumaan ang pakiramdam niya sa balita. Ngunit kinalas ni L-Elf ang kanyang sarili mula sa mga lubid sa loob ng sabungan ng Valve.
na nakatutok ng baril sa kanyang kaibigan na si Rukino. Narinig ni Haruto ang pagtawag sa kanya ng mga kasama ni Neda na traitor dahil sa nangyari matapos niyang kontrolin ang katawan ng bata at barilin sila na hindi nila alam. Sinusubukan niyang kausapin si Elf habang ang valve rave ay tinatamaan ng maraming beses na nagiging sanhi ng pag-init nito. Hindi alam kung ano ang maaaring mangyari kung umabot ito sa limitasyon nito. Nagpasya ang batang lalaki na ipagsapalaran ang lahat habang sinusubukang lutasin ang sitwasyon. Hinahayaan na mag-overheat ang makina, pinapilot niya ang mecha para ilabas ang kanyang espada at sinaksak ito sa sarili niyang core. Nagtatapos ito sa paglilipat ng enerhiya na iyon sa kanyang talim at hinugot niya ito. Naglalabas ito ng isang malayuang paghiwa ng enerhiya sa dalawang barko ng kaaway. Samantala, lumilitaw ang armada ng Aeris sa labanan na pinilit na umatras si Dorsha. Bumalik si Haruto sa paaralan at muling nakipagkita kay Shoko. Ngunit naalala na naging halimaw siya nang mawalan siya ng malay, nagpasya siyang tumakas mula sa kanya. Nang sumunod na araw, nagtipon siya kasama ang ilang mga kaibigan, sinusubukang ipaliwanag na may mali na ngayon sa kanyang katawan. Ipinakita niya sa kanila na mayroon na siyang halos agarang pagbabagong buhay, kaya naman nakaligtas siya sa mga kuha niya. Ngunit muli, nawalan siya ng malay at inatake ang kanyang mga kaibigan. Nagagawa nilang pakalmahin siya bago niya masaktan ang sinuman. Ilang sandali pa, inanyayahan siya ng tagapagmanang ministro para sa isang pribadong pag-uusap. Natuklasan niya na nasa kanya ang suporta ng lahat ng mga bansang tagapagmana na nagiging simbolo ng paglaban sa paningil ni Dorshan kahit na nakuha ang palayaw na batang lumaban sa mundo. Sa pagnanais na maiwasan ang isa pang direktang komprontasyon, napagpasyahan na ilikas nila ang buong lugar sa tulong ng mga puwersa ng Aeris. Nakatagpo ni Haruto si Elf na sinamahan ng ilang ahente na nagpasya na tanungin ang bata pagkatapos marinig ang kanyang pangalan. Pero bago umalis, sinasabi ng Elf ang mga sumusunod na salita na parang isang propesya. Sa madaling salita, sinabi niya na alas 3 ng alas 2 ng hapon magkakaroon ng lindol at mapupuno ang gulat sa lugar, at ang sagot ni Haruto upang malutas ang kanyang mga problema ay lalabas sa likuran niya. Pinag-iisipan niya ito habang pinapanood ang mga ahente na dinadala si Elf sa isa sa kanilang mga barko para tanungin. Sinusubukang intindihin ang sinabi sa kanya ni Elf. Nagpatuloy siya at nagsimulang sundin ang mga tagubilin sa paglikas na iminungkahi ni Aeris, na tinutulungan ang mga huling tao sa loob ng mga gusali na umalis sa lugar. Pagkatapos halos lahat ay handa nang umalis sa Module 77. Napagtanto niyang may hawak siyang loudspeaker, tulad ng nabanggit ni Elf. Naririnig niya ang mga pagsabog na nagsisimula ng mangyari na nagdudulot din ng lindol. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, ang mga mag-aaral at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang magpanik. Nakikita na ang lahat ay nangyayari sa eksaktong pagkakasunod-sunod na binalaan ng Elf. Nagpasya siyang tumingin sa orasan sa tabi niya, napansin niyang eksaktong alas 3 na ng alas 2 ng hapon. Ito ay nag-udyok sa kanya na lumingon sa mismong sandaling iyon, at nakaharap niya si Elf, na lumabas mula sa mga anino, pinatumba ang isa sa kanyang mga kaibigan, si Yamada. Si Elf na kahit papaano ay nakatakas kay Aeris ay sinubukang makipag-deal sa kanya. Sinasabi na ang kanyang pinakamalaking pagnanais ay talagang magdala ng revolusyon sa Dorsha, na nagpapakita na siya ay naghimagsik laban sa kanyang sariling hukbo. Tinanggihan ni Haruto ang panukala ng mananalakay, sinabing lulutasin niya ang lahat sa kanyang sarili, at umalis si Elf sa kanyang paningin na nagsasabi na kapag nagbago ang isip niya, dapat siyang magsenyas gamit ang kanyang kamay. Nang walang oras na mawawala, tumakbo si Haruto upang subukang maunawaan kung bakit nangyayari ang mga lindol at nakatagpo ang ministro ng tagapagmana. Sa pakikipag-usap sa kanya, natuklasan niya na nagpasya si Aeris na nakawin ang valve rave mula kay Jor at iwanan ang lahat ng mga mag-aaral na nagresulta sa kanya na nakagapos at ikinulong sa isang silid. Ngunit lumilitaw na iniligtas ni Shoko ang kanyang kaibigan at ipinaliwanag na sinubukan niyang tawagan siya at dahil hindi ito sumasagot, napagtanto niyang may mali. Ang ministro, na nawawalan ng kontrol sa sitwasyon, ay gumuhit ng machine gun habang sumasakay sa kanyang escape ship. Gayunpaman, ngayon ay libre na, nagawa niyang mabawi ang valve rave at pinipigilan ang kanilang pagtakas. Nagbabantang ibibigay ang mga armas kay Dorsha kung hindi sila tutulungan ni Aeris sa labanang nagaganap sa kalawakan. Sa pamamagitan nito, nagmamadali siyang pumunta sa harapang linya at nagsimulang magpabagsak ng ilang mga barko sa isang kisap mata, bumibili ng oras laban sa hukbo ng kaaway. Sinimulan niya ang kanyang plano sa paglikas sa pamamagitan ng pagsira sa mga tulay na nagkokonekta sa kanyang modul sa globo at matagumpay na itinulak ito palayo sa lokasyon. Tinalakay ng mga estudyante si Aeris na nagpakita rin ng masamang intensyon na naglalayong makuha lamang ang mga valve rave upang pumasok sa kabuang digmaan laban kay Dorsha. Ngunit ngayon ay nakakita sila ng ikatlong bansa, isang napakaliit na bansa na umusbong sa gitna ng dalawang kapangyarihang pandaigdig na hinahamon sila.
Nakita ni Haruto ang kanyang mga kaklase na kasama niya sa pagsusulit sa matematika noong nakaraang linggo na ngayon ay kumakatawan sa kanilang bansa sa diplomatikong paraan, kasama ang kanyang kaibigang si Shoko na nangunguna. Opisyal nilang idineklara ang pambansang soberanya, na nagpapakita na ang Jor ay magiging isang malayang bansa mula sa sandaling iyon. Ang bansang Jor ngayon ay pinamamahalaan ng mga mag-aaral sa lalong madaling panahon ay nahaharap sa kanyang unang problema bilang isang bansa. Ang lokal na kuryente ay biglang huminto sa paggana. At napagtanto nila na ang buhay ay hindi magiging madali dahil ang lahat ay nakasalalay ngayon sa mga mag-aaral upang malutas. Sa kabila ng lahat ng panggigipit na ito, nagagawa nilang magkaisa ang mga puwersa upang patunayan na sila ay tunay na kayang tuparin ang kanilang mga salita at pangako. Ipinakita nila na sa kabila ng mga paghihirap, kakayanin pa rin nila ang lahat ng bagay na magkakasama. Nasaksihan ang pagkawasak ng digmaan na sumisira sa mga pamilya. At ang buhay ng mga mahal sa buhay ay ipinangako niyang gagawin ang lahat sa kanyang makakaya upang maiwasang mangyari muli. Sa tulong ng lahat, nagtagumpay ang bansa sa paglikom ng mga donasyon mula sa iba't ibang bansa. Salamat sa ideya mula sa kanyang kaibigan sa Yuzuka. Nagpasya silang i-film ang mga bahagi ng interior ng kanilang teritoryo. Nais nilang ipakita sa mundo na kahit nawasak sila, ang mga taong ito ay nakatayo pa rin ng matangkad, matapang na humaharap sa mga pag-atake ng isang kaaway na mas malaki at mas handa kaysa sa kanila. Na ginagawang universal na simbolo ng pag-asa para sa lahat ng nanonood sa buong mundo. Habang bumabalik ang mas magaan na kapaligirang ito, bumabalik din ang kuryente, na nagpapahintulot sa kanya na bumaba sa ilalim ng lupa kasama ang ilang mga kasamahan upang subukang maghanap ng higit pang mga bagay na maaaring naroroon. Sa kanilang pagtataka, natuklasan nila na, sa katunayan, mayroong higit pang mga nakatagong valve. Nang makaharap ang mga sandata ng digmaan, hiniling niya sa kanyang kaibigan na si Rukino na huwag sabihin sa sinuman ang tungkol sa kanilang natuklasan. Gayunpaman, sinurpresa niya ito ng isang halik, na iniwan siyang nataranta dahil hindi niya naintindihan ang nangyayari. Noon lamang niya napagtanto na sinamantala niya ang kanyang pagkagambala upang makapasok sa isa sa mga valve. Sinisikap niyang hikayatin itong huwag pumasok sa isinumpang makina, na sinasabing poprotektahan niya ang lahat ng mag-isa. Ngunit ibinunyag niya na sa kaibuturan niya, noon pa man ay nais niyang makilala ng lahat, maging isang sikat at mahalaga. Naniniwala siyang mawawala ang kanyang pag-iral sa mundo kung hindi niya maiukit ang kanyang pangalan sa kasaysayan. Nang walang oras para sa isang tigil, isang bagong pag-atake mula sa Dorsha ang nangyayari. Pumunta ang dalawa sa front lines, at ang babae. Sabik na ipakita sa mundo kung sino siya, nauuna sa kanya, na ikinagulat ni Dorsha dahil akala nila iisa lang ang ganoong sandata. Sa mahusay na kasanayan sa pagpilot sa valve, siya ay nag-iisa na nagpapababa ng ilang mga barko ng kaaway ng madali. Gayunpaman, naghanda si Dorsha ng mas epektibong long-range attack sa pagkakataong ito. Si Haruto ay tinamaan ng ilang mga misil na inilunsad ng isa sa mga mithin, na pumipigil sa kanya na madaling lumapit. Sinubukan niyang abutin ang mga barko, ngunit napagtanto niyang tumigil na ang kanyang kaibigan sa pagsuporta sa kanya. Siya ay nagyelo sa larangan ng digmaan na nag-iwan sa kanya sa isang kumpletong kawalan. Si Shoko, na nagpapakita ng kanyang diwa ng pamumuno, ay nakipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng radio transmission. Tinanong niya si Rukino kung bakit siya nakatayo pa rin sa pangunahing entablado kapag ang buong mundo ay huminto upang panoorin kung ano ang kanyang gagawin na sinasabi kung ano mismo ang kailangang marinig ng kanyang kaibigan upang kumilos. Dahil sa motibasyon, bumalik si Rukino sa pakikipaglaban na naniningil sa mga barko na na-corner ni Haruto. Sama-sama, nakamit nila ang tagumpay para sa kanilang maliit at matapang na bansa, at napagtanto niya na marahil ay hindi talaga niya kailangang lumaban ng mag-isa. Sa pagbalik sa kanilang base, lumilitaw ang L-Elf makalipas ang ilang sandali sa pamamagitan ng pag-hack sa sistema ng komunikasyon ng paaralan, na nag-aanunsyo na kontrolado na niya ang lugar para sa kanyang sarili. Nang marinig ito, muling tinungo ni Haruto ang kanyang mecha, ngunit nagulat si L-Elf na kanina pa naghihintay sa kanya doon. Sinubukan ni L-Elf na hikayatin siyang muli na tanggapin ang kanyang panukala, ngunit isang Dree na nakalusot sa lokasyon sa pagtugis sa kanyang dating kaalyado, ay tila gustong maunawaan ang mga dahilan sa likod ng pagkakanulo ni L-Elf. Nagsimula ang shootout at ang isa sa mga putok ay tumama sa dibdib ni Haruto na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang malay. Siya ay kasunod na dinurog ng isang bakal na sinad na naging dahilan upang hindi siya makatayo. Inihayag ng mga mananakop na hindi sila nag-iisa. Nakahanda na ang isang buong armada sa muling pag-atake. Ito ay nag-udyok kay Rukino na lumabas sa modul upang protektahan ang kanilang sarili. Nagagawa niyang magsagawa ng ilang boost gamit ang sarili niyang enerhiya at pag-atake na naglulunsad ng mga bakal na gulong na nagtatapos sa pagsabog ng ilan sa mga barko ng kaaway. Gayunpaman, napagtanto niya na ang lahat ng ito ay isang bitag kapag pinalibutan siya ng mga magnetic fixation na boomerang na nag-overload sa kanyang valve rev at nag-i-immobilize ito.
Nagising si Haruto nang makitang nakulong siya sa ilalim ng mga beam, kasama si L-Elf sa kanyang tabi. Sinabi sa kanya ni L-Elf na kahit nakapin down siya, kaya pa niyang kontrolin muli ang kanyang katawan para lumaban. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kundi ang makipagtulungan sa L-Elf, nagpasya si Haruto na sundin ang kanyang plano upang hindi sila masira ng magkasama doon. Kinagat si L-Elf at kinuha ang kanyang katawan. Tumakbo si Haruto sa kanyang robot, kung saan nakita niya ang mga tala na nakasulat sa mga piraso ng papel ni L-Elf. Ang mga tala ay nagdedetalye ng mga armas na gagamitin ng Dorsho, at kung paano kikilos ang kanilang mga sundalo, impormasyong makakatulong sa kanya na mahawakan ang paghaharap sa pinakamabisang paraan na posible. Sa isang plano sa isip, tinatarget niya ang barko na nagpapaputok ng mga bumerang, na pumasok sa direktang paghaharap kay Inoon. Matagumpay niyang nasira ang boomerang device, muli siyang nanalo sa ikatlong labanan, laban sa kapangyarihang pandaigdig, na nagpa siyang umatras muli. Samantala, nagpunta si Inuzuka, upang hanapin ang kanyang kaibigan sa mga guho, at natagpuan ang walang malay na katawan ni Haruto sa lupa, na pagtanto na malamang na muli siyang lumipat ng katawan sa iba. Ngunit pagkatapos, nakita ni Inuzuka ang lumulutang na bangkay ni Ena. Siya ay nahuli sa crossfire ng huling paghaharap. Ang pagkakita sa kanyang mahal na kaibigan na walang buhay ay nagiging sanhi ng kanyang ganap na pagkagulat. Matapos maghintay ng ilang sandali para kausapin siya, hinarap ni Inuzuka si Haruto, galit na hinawakan ang kwelyo ng kanyang kamiseta habang pinipigilan ang kanyang mga luha sa sakit, nagtatanong kung bakit hindi niya ito pinrotektahan. Ganap na nawasak, napaluhod si Haruto sa lupa, sumisigaw, na nagpapakita na, sa katunayan, ang tagumpay na yon ay nag-iwan pa rin ng mapait na lasa ng pagkatalo. Ang masaklap pa, si Dorsha, na nagawang makalusot bago mangyari ang lahat ng ito. Inihayag na kumuha din sila ng ilang mga larawan ng lokasyon, nakuha ang impormasyon na talagang mayroong 5 valve raves, nakabuang nakaistasyon sa Jor. Si L-Elf, na pagkatapos ng labanang ito ay nahuli at ikinulong ng mga estudyante ng Jor, ay nagsabi sa kanila na ang kanilang bansa ay may eksaktong 6 na oras bago ito tuluyang masira. At hinihintay pa rin niya ang tiyak na sagot ni Takashima Haruto tungkol sa pagtutulungan nilang dalawa, na nangangakong ililigtas ang lugar mula sa susunod na pag-atake ng Dorshan. Ang pag-atake na binalaan ni L-Elf ay nangyari sa wakas. Si Haruto, kasama si Rukino, ay nagpapakita na pareho silang namamahala sa paggamit ng kanilang mga armas ng mas epektibo sa labanan. Ngunit mabilis niyang napagtanto na ang laban na ito ay tila hindi patungo sa isang masayang pagtatapos, dahil ang kanyang sistema ay na-overload na mula sa labanan sa kalawakan, habang ang mga bagay ay lumala sa modo. Ito ay dahil ang Dorsha ay aktwal na muling pinagsama ang ilan sa kanilang pinakamahusay na mga sundalo para sa isang armadong paghaharap, hindi sa kalawakan, ngunit sa solidong lupa. Nagawa nilang salakayin ang lokasyon habang ang valve raves ay inookupahan sa ibang lugar, kasama ang 3 pa sa kanilang mga pangunahing barko. Kinokontrol nila ang labanan sa pamamagitan ng paglusob gamit ang isang barko na puno ng mga armadong sundalo na tinambangan si Jor sa isa pang taktikal na bitag. Hindi alam kung paano kumilos sa sitwasyong ito, nakipag-ugnayan si Haruto sa kanyang base, humihiling na makipag-usap kay L-Elf. Kailangan ng plano para harapin ang lahat. Nagpasya siyang tanggapin ang kasunduan na ginawa kanina, na nagsasabing ayaw niyang mawalan pa ng malalapit na kaibigan o mapipilitang makita ang mga kaibigan na nagdurusa sa pagkawala ng mga mahal sa buhay na nailigtas sana niya, ngunit hindi. Sa nabuong alyansa, handa ang L-Elf na magbigay ng suporta sa patuloy na labanan. Matapos marinig ang pagsasalita ni Haruto, siya ngayon ay tila may tiyak na paghanga sa mag-aaral, at nangako na kaya niyang manalo sa laban na yon nang hindi nawawala kahit isang sundalo. Ang L-Elf ay nagsimulang magbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng telepono, na sinasabi kay Haruto na itutok ang kanyang sandata sa isa sa mga mas mababang pasukan ng Module 77, na kung masira, ay magpapadala ng Module C sa kalawakan. Sinunod ni Haruto ang kanyang mga tagubilin at pinatalsik ang tubig sa kalawakan, na nag-freeze at nag-deactivate ng mga magnetic na armas ni Dorsha. Bukod dito, ang pagkilos na ito ay sabay-sabay na nag-aalis ng mga barkong pandigma na nagbobomba sa lungsod. Sa biglang pag-ikot ng labanan, ang kanyang bagong kasama ay lumitaw sa kanyang tabi sa kalawakan. Sinasamantala ang pagkakataon na maglunsad ng isang sorpresang pag-atake sa isang barko, habang nagbabala si Haruto na ang kanyang buong sistema ay na-overload na. Pagkarinig ng higit pang mga tagubilin mula sa kanyang base, nagbibigay sila ng mga coordinate ng target na kailangang tamaan ni Haruto sa kanyang susunod na pag-atake. Habang tinutulungan siya ni L-Elf sa pamamagitan ng direktang pakikipaglaban sa isa sa mga dati niyang kasama, sinusubukang lumikha ng puwang sa kanilang mga depensa at binibili ng mas maraming oras para kay Haruto na kumilos ng walang pag-aalala. Si Haruto, na handa na ang labis na karga, ay inihahanda ang kanyang pinakamalakas na pag-atake sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang espada sa core upang maglipat ng enerhiya dito, na gumagawa ng mabigat na slash mula sa itaas hanggang sa ibaba na nagdudulot ng mapanirang dilaw na alon ng enerhiya.
Tinatamaan ang buong fleet sa isang kisap mata. Sa pamamagitan nito, nanalo sila ng isa pang labanan, at iniligtas ni Haruto ang kanyang bagong kaalyado na lumulutang sa kawalan, na nagpapakita na maaari silang umasa sa isa't isa mula noon. Dahil sa pagkamatay ni Aena, wala nang ibang maisip ang kaibigan, kundi ang paghihiganti na siyang ikinabahala. Binanggit din ni Shoko na gusto siya ni Inuzuka, at ang dalawa ay gumugol ng maraming oras na magkasama, na naging dahilan upang lubos na maunawaan ni Haruto ang galit na nararamdaman ni Inuzuka, na naranasan niya ito noon dahil sa nangyari kay Shoko. Isang bagong opensiba ang inilunsad ni Dorsha, na ngayon, sa halip na makisali sa direktang komprontasyon, laban sa mga Valrav o isang pagsalakay sa lupa, ay nagpa siya na mag-atake muna gamit ang malalayong armas. Pagpapaputok ng ilang putok ng kanyon sa itaas na bahagi ng module. Ngunit nagulat sila nang mapagtanto nila na ang pagtatanggol sa lugar ay napakahusay na ngayon na magpapahirap sa kanilang hukbo. Sa panahon ng paghaharap, nagtagumpay si Dorsha na magsagawa ng matagumpay na pag-atake sa lokasyon, habang sabay na hinihikayat sina Haruto at Rokino palayo sa kanilang base sa pamamagitan ng pagkukunwaring umatras pagkatapos magulat sa mga gayoy depensa. nabawi ang kontrol sa labanan sa harap nila. Nangyayari ito dahil ang barrier system na naset up sa module na 77 ay nag-overload sa mga lokal na power generator, na nadisable ang kanilang mga depensa. Nang walang planong sundin, ang mga estudyante ay napipilitang gumamit ng higit pa sa mga valve mula sa kanilang base. Sina Inuzuka at Yamada ang napiling maging mga bagong piloto. Pumasok sila sa labanan at binago ang takbo ng paghaharap. Habang si Yamada ay sobrang agresibo, si Inuzuka ay nagtataglay ng malakas na mga kakayahan sa pagtatanggol na ginagawang lubhang problemado ang duo para kay Dorsha. Nagpaputok ang hukbo ng isang putok mula sa kanilang pangunahing kanyon, ngunit hindi ito naging sapat upang malampasan ang kalasag ng estudyante, na nagbabalik ng lahat ng napakalaking enerhiya na yon pabalik sa barko ng kaaway. Inuzuka, inaalala ang pagkamatay ng kanyang mahal na kaibigan. Ipinangako na hindi siya mawawalan ng iba na nanalo sa paghaharap kasama ang kanyang bagong kasama, si Yamada. Sa pagkatapos ng labanan, ang lahat ay nagtitipon muli, at si Haruto ay bumalik sa kanyang base upang makita na ang kanyang mga kaibigan ay nagpipilot na ngayon ng parehong mga demonyong sandata gaya niya, na hindi nakalulugod sa kanya. Dahil mas madalas siyang nawalan ng malay at inaatake ang sinumang nasa malapit bilang resulta. Naniniwala si Haruto na ito ay dahil sa mga side effect na dulot ng Valhallas. Hinarap niya si Elf dahil ayaw niyang makitang nangyayari iyon sa ibang tao. Ngunit nagawang pakalmahin siya ni Inuzuka, na sinasabi na ang lahat ng ito ay talagang sarili niyang pinili, at haharapin niya ang anumang kahihinatnan na maaaring mangyari. Nakipagkita sila ni Rokino sa kanilang dalawang bagong kasama, at nagsimulang ipaliwanag sa grupo ng mga piloto ang mga lihim na alam nila tungkol sa mga armas. Narinig nila sa pangkalahatang sistema ng komunikasyon ng paaralan na si Eris, noong mga araw na ito, ay sinusubukan pa ring hikayatin ang bansa ng Jor na lumahok sa ilang mga internasyonal na kaganapan. Hiniling nila na salubungin sila ng kinatawan ni Jorah sa Lunar Base, isang lugar kung saan umiral ang isang non-agresyon na kasunduan sa mga tao. Nang matuklasan na si Jor ay nagpasya na pumunta sa buwan, at na ang isang halalan ay gaganapin, ang grupo ay nagkomento na kung ang isa sa kanila ay nasa kapangyarihan, mas madaling itago ang impormasyon tungkol sa armas. Nagpasya ang bata na kausapin si Elf tungkol dito para malaman kung bahagi ito ng kanyang plano, ngunit nalaman niyang hindi pala. Sa pamamagitan nito, umalis siya sa lugar sa pamamagitan ng elevator, nakatagpo ang isang kaklase, at nawalan muli ng kontrol. Lumitaw si Rokino, sinipa siya sa tiyan at tinawag siyang pervert, na nagbabalak na itago ang side effect na yon mula sa ibang mga estudyante. Lumabas ang dalawa para pag-usapan kung ano ang kanilang gagawin kung lalo pang lumala ang kanyang kalagayan. Hanggang sa nabangga nila si Shoko, na na-pressure ng mga estudyante na maging kinatawan, kahit labag sa kanyang kalooban. Dahil kilala niyang mabuti ang kanyang kaibigan, napansin niyang tila naabala ito sa isang bagay ngunit hindi sinasabi sa sinuman. Nang maglaon, nang mapansin niyang naghiwalay din siya sa pagtatapos ng hapon, nagpa siya itong hanapin siya pagkatapos makipag-usap sa isa sa kanyang mga kaibigan na nagngangalang Marie, na nag-aalala kay Shoko. Nang mahanap siya, nalaman niyang lihim siyang nagdurusa habang nakikinig sa mga kahilingan ng kanyang kaibigan na lumahok siya sa halalan. Ipinaliwanag niya na hindi niya maiwasang isipin ang tungkol sa kanyang ama, na nahuli ni Dorsha sa simula ng digmaan dahil siya ang dating ministro ng Jor. Araw-araw nitong iniisip kung buhay pa ba siya sa kanilang mga kamay. Nang makita ng kanyang kaibigan ang lahat ng iyon ng mag-isa, napagtanto niya ang kanyang katangahan at sinimulan niyang sisihin ang kanyang sarili sa hindi paghinto upang mapansin na ang isang napakahalagang tao ay nangangailangan ng kanyang suporta sa isang bagay na napakalinaw.
Nangangako siya na ililigtas niya ang kanyang ama anuman ang halaga nito, na hindi sinasadyang mawala na isa ito sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. At dahil doon, hindi siya makatayo nang hindi kumikilos ng isang parirala na nauwi sa pagpapatahimik sa kanya. Nagpasya siyang tumakbo upang maging ministro kapalit ng kanyang ama na nagtitiwala sa pangako nitong ililigtas siya. Pagkatapos nito, nagpasya siyang ihiwalay muli ang kanyang sarili. Sa halip na panoorin ang kanyang talumpati sa entablado ng paaralan, dahil pakiramdam niya ay mawawalan na naman siya ng kontrol sa kanyang malay sa araw na iyon. Si Rufino, na naghahanap sa kanyang kaibigan, ay lumitaw, at sa pagkakataong ito ay inatake niya ito, na higit na wala sa kontrol. Napagtanto niya na hindi ang batang lalaki ang gumagawa nito, ngunit isang bagay na katulad ng isang sumpa. Sa pagpapasya na kailangan niyang tulungan ang kanyang kapanalig na maibsan ang kanyang pagdurusa kahit papaano, pinahintulutan niya itong saktan ang kanyang katawan hanggang sa humupa ang kanyang galit. Ganap na natrauma sa kanyang ginawa noong nakaraang araw, hiniling niyang makipag-usap sa kanyang kaibigan. Pumunta sila sa sinehan, kung saan ipinahihiwatig ni Rufino na siya ay palaging isang malungkot na tao. Pagkarinig nito, sinabi niya sa kanya na hindi na niya kailangang makaramdam ng ganoon, dahil mayroon na siyang mga kasama at nasa tabi niya. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang bagong pag-atake mula sa Dorsia na nagaganap. Magkasama silang pumunta sa kalawakan, nakikinig sa diskarte ng kanilang base sa radyo ng komunikasyon. Sa halip na makipaglaban kay Dorsia, nagpasya silang baguhin kaagad ang ruta ng kanilang modul patungo sa buwan upang subukang maiwasan ang direktang paghaharap. Gayunpaman, hindi sila hinayaan ng hukbo ng kaaway na makatakas. Sinira ang orihinal na pormasyon ng kanilang mga barkong pangkumbat upang ituloy sila sa kalawakan, na pinipilit ang pangkat ng Valbrave na harapin sila ng direkta. Ang lahat ng ito ay talagang inaasahan ng kanilang base sa ilalim ng utos ng Elf. Ipinaalam niya sa bata na kung magkakahanay ang mga barko, maaari niyang sirain silang lahat sa isang pag-atake, gamit ang sobrang lakas ng kanyang espada. Pagkatapos ay naghihintay siya ng tamang sandali para kumilos at ibinalita na handa na siyang umatake na may labis na karga pagkatapos maghintay ng ilang oras. Nang walang pag-isip ng 2 beses, pinutol niya ang buong armada ng Dorsian sa isang solong slash. Nang maayos na naisakatuparan ang plano ni Elf, akala nila nanalo sila sa laban. Ngunit si Kane, ang commander ng kaaway, ay nagpasya na personal na sumakay sa isang mas maliit na barko upang magmodyul ng 77. Na nagpapakita na ang labanan ay hindi pa tapos at na ito ang kanyang huling pagsisikap na makuha ang Valbraves. Mabilis na bumalik si Haruto sa loob ng module at nakita si Kan na nakarating sa lokasyon kung saan nakaimbak ang mga armas. Salamat sa mga larawang kinuha ng kanyang hukbo kanina, binaril siya ng kapitan, at hindi nagawang ipagtanggol ni Haruto ang kanyang sarili. Madaling nadaig ni Kan ang Elf sa hand-to-hand combat na nagpapakita na kahit gaano pa kahusay ang binata, hindi pa rin niya kayang talunin ang taong nagturo sa kanya ng lahat. Pagkatapos ay kinuha silang dalawa ni Kan na bihag, na pinilit na panoorin lamang ang kasunod na paghaharap. Sa kalawakan, nagpapatuloy ang labanan laban sa koponan ng Valbrave. Nakahanap si Dorsia ng paraan para mas mapabilis ang pag-init ng mga robot ni Jorah na nauwi sa hindi pagpapagana ng 3 sa kanila ng sabay-sabay. Si Akira, isa sa mga mag-aaral na ibinukod ang sarili sa lahat, ay nagpasya na lumabas mula sa kanyang pinagtataguan upang subukang ikamulong. Buong araw siyang nakakulong sa kanyang computer, naghahack sa sistema ng paaralan. Nasaksihan ng nangyayari, nagpasya siyang kunin ang isa sa mga Valbrave para tulungan si Shoko na mabuhay, dahil si Shoko ay ang tanging kaibigan niya, at ayaw niyang mawala siya nang walang ginagawa. Ang batang babae ay nagsimulang galit na pagpindot sa mga pindutan, sinusubukang magpaputok ng sandata, at natuklasan na ito ay aktwal na kagamitan na maaaring magamit upang i-hack ang mga sistem ng kaaway. Gamit ang kanyang bagong sandata, pinapasok niya ang sistema ng Dorsian. At kinukuha ang kontrol sa mga barko ng kaaway, nag-iisang binabago ang takbo ng labanan. Sa paggawa nito, ang mga barkong pumasok sa module ay nagsimulang sumabog sa hangin, na nagdulot ng malawakang kaguluhan. Sinasamantala ng LL ang sandaling ito ng distraction, upang kunin si Haruto, at lumutang patungo sa Valbrave, para makalayo sila kay Kane, na nakakuha sa kanila ng ilang sandali kanina, at pinipilit silang panoorin ang pagkawasak ng module. Nabawi ng dalawa ang Valrav at nagpasyang barilin si Kane sa paraang hindi na siya makakaligtas, ngunit kahit na direktang tamaan siya, si Kane, sa ilang kadahilanan, ay hindi pinatay. Nagsisimula siyang maglabas ng hindi kilalang berdeng enerhiya, at ang mga kakaibang tunog ay nagsimulang magmula sa kanyang bibig na tila hindi tao. Pagkatapos ay lumutang siya sa himpapawid, at naabot ang isa sa mga Valbraves ni Jorah, matagumpay na nakuha ito, na-activate ang sandata gamit ang sarili niyang misteryosong enerhiya. Inihayag niya na siya ay talagang bahagi ng isang grupo na tinatawag na Magius, isang dayuhan na lahi na naglalayong pamunuan hindi lamang ang Earth, ngunit ang buong universo mula sa mga anino.
Nang makitang may kailangang pigilan si Kani, sinisingil ni Haruto ang pinuno ng hukbo ng kaaway, at nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng dalawa. Pinaputok niya ang kanyang kanyon sa kawal, ngunit hindi siya makaputok ng anumang mga putok. Napunta siya sa direktang tama sa tiyan mula sa crystallized green energy. Pagkatapos ay sinubukan niyang ihagis ang kanyang scythe na may kadena na nakakabit sa hawakan nito upang bitag ang mga braso ng robot at hilahin siya palapit. Pinaikli ang distansya sa pagitan ng mga ito at pinapayagan siyang gamitin ang kanyang espada ng mas epektibo. Ngunit ang kanyang kalaban ay nag-conjure ng 2 pang limbs ng purong enerhiya na nagpapakita na ginamit niya ang mga valve rave na parang extension ng kanyang sariling katawan. Kahit na nakuha niya ang makina, ilang minuto lang ang nakalipas. Hinawakan at inihagis ni Kan ang bata sa ibang bahagi ng module, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang binti at pinunit ito. Sa isang kawalan, pinindot ni Haruto ang isang buton sa loob ng module na nakakabit sa isa sa mga armored arm ni Yamada sa kanyang sariling mecha. Nagpaputok siya ng isang sorpresang pangmatagalang pag-atake sa sundalo. Pagkatapos ay sumulong, sinusubukang sunggaban ang kapitan na nagawang hawakan ang kanyang braso at itulak siya pabalik. Nawalan siya ng balance pagkatapos nito, hindi na siya kumikilos muli. Inilabas ng bata ang kanyang scythe, tinamaan ang lig ni Kan. Gumanti si Kane sa pamamagitan ng pagdudulot ng pagsabog sa kanyang katawan. Itinulak si Haruto sa dingding at natanggal ang kanyang kanang braso sa proseso. Ang kapitan ng Dorshan ay nanalo sa labanan at nagawang buksan ang core ni Haruto gamit ang kanyang mga kamay, sinusubukang ilipat ang lahat ng lakas na iyon sa kanyang sariling valve rave pagkatapos. Ngunit dahil sa laban, siya ay nagtatapos sa labis na karga at kailangang umatras kasama ang kanyang hukbo, na sa sandaling iyon ay natatalo sa labanan sa ibang lugar. Ang Jor, na isang mapayapang bansa hanggang sa nakalipas na mga araw, ay lumilitaw na may teknolohiyang militar na lubhang nakahihigit kaysa sa mga kapangyarihang pandaigdig. Pagdating sa buwan, ang mga mag-aaral ay gumugol ng 2 buwan doon na nakakamit ng kaunting kapayapaan. Si Shoko ay naging pinuno ng grupo ng mga kinatawan ni Jora, at ang mga piloto ng Valve Rave ay itinuturing na mga tunay na bayani ng populasyon, kung saan si Haruto ay, bukod dito, isang pandaigdigang simbolo ng paglaban laban sa pang-aapi ng Dorshan. Ngunit sa takot na mawalan siya ng kontrol muli, hiniling niya na ikulong sa isang sinusubaybayang silid sa panahong iyon. Si Rukina, nang makita ang kanyang kaibigan sa ganoong estado, ay nagtanong kung bakit nila ito pinipigilan na nakakulong na parang daga. Tumugon si Elf at ang propesor na siya mismo ang humiling nito, at sumang-ayon siya sa kanila, tinitingnan ang kanyang kaibigan. Nag-aalala tungkol sa kanya, bumalik pa siya mamaya para subukang tulungan siya. Ngunit tumanggi siya at tumakbo palayo, natatakot na masaktan ang kanyang kaibigan tulad ng ginawa niya noon. Siya ay natagpuan ni Elf na lumilitaw sa kanyang harapan, na nagsasabi na siya ay naglagay ng isang tracker sa kanyang katawan bago ang lahat ng iyon. Sinasabi ng Elf na ang mga valve rave ay wala ng lakas upang gumana sa ilang kadahilanan, at ang kanyang pagkawala ng kontrol sa kanyang sariling isip ay maaaring direktang maiugnay sa lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Elf kay Haruto ang tungkol sa pakikipag-usap niya sa propesor, kung saan napagpasyahan ng 2 na ang valve raves ay nagpapatakbo gamit bilang gasolina ang pinakamaliit na particle ng impormasyon dahil natawag kung na paanong ang lahat ng bagay sa universo ay binubuo ng mga atomo, ang lahat ng impormasyon ay binubuo ng mga rune na kinabibilangan ng DNA, pananalita, emosyon, at mga alaala. At ang tanging bagay sa universo na naglalaman ng mga rune na ito ay mga tao. Sa makatuwid, pinaghihinalaan ng Elf na si Haruto ay nangungulekta ng mga rune para sa valve raves. At iyon talaga ang dahilan kung bakit niya inaatake ang mga tao na posibleng ginagawa siyang traidor. Bumunot si Elf ng kutsilyo at hiniling kay Haruto na tapusin ang kanyang buhay doon. Ayaw niyang ipagsapalaran na ang bata ay maaaring maging infiltrator ng kaaway, na ipinapakita kahit kay Haruto na ito ang pinakatamang pagpipilian sa isang sitwasyon sa panahon ng digmaan. Hindi mahanap ni Haruto ang mga argumento para ipagtanggol ang kanyang sarili. Habang iniisip ang tungkol sa kanyang mga kaibigan, napagtanto niya na hindi na siya handang mabuhay tulad ng dati at tinanong niya kung ano ang mangyayari sa kanyang robot kung wala na siyang buhay. Si Elf ay taos-pusong tumugon na nagsasabing papalitan lang nila ang piloto ng armas dahil kailangan pa rin nilang gamitin ito sa mga hinaharap na sitwasyon ng digmaan. Pagkatapos ay nagpasya si Haruto na magpapatuloy siyang mabuhay, na pagtatanto na walang magbabago sa presensya niya o wala, na sinasabing ayaw niya lang na makakita ng ibang tao na nagdurusa sa kanyang lugar sa kung ano ang kanyang pakikitungo na nagpapakitang mag-isa niyang dadalhin ang pasanin na yon. Ang dalawa ay gumawa ng isang kasunduan na si Haruto ay magpapakain sa tinatawag nilang sumpa lamang sa katawan ni na nagbabahagi ng panganib na taglay nilang dalawa sa pamamagitan ng pagtitiwala sa isa't isa. Pagkatapos ay kinagat ni Haruto ang katawan ni Elf, na agad na nag-reactivate ng lahat ng valve raves, at nagpapatunay ng kanyang kakaibang koneksyon sa mga sandata ng digmaan. Nang mabawi ang kanilang mga robot, naghahanda ang mga mag-aaral na ipagpatuloy ang kanilang reconnaissance mission. Naglalayong maabot ang Earth gamit ang valve raves.
Iniwan ang kanilang module na nakapark sa buwan, plano nilang iligtas ang kanilang mga pamilya at ang mga mananaliksik na kabilang sa Jor. Sa gitna nito, plano rin nilang tumuklas ng bago tungkol sa mga makinang pangdigma. Nakipagkita siyang muli sa kanyang mga kaibigan at sa wakas ay nakilala nila ang kanilang bagong partner na si Akira. Ang ilan sa kanila ay nagkomento na siya ang batang babae na nahack ang pambansang sistema ng edukasyon ng bansa ilang taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay nakikinig sila sa mga tagubiling inihanda ni Elf at ng kanilang guro na nagpapaliwanag kung paano sila makakarating ng ligtas sa planeta. Si Satomi, na kapatid ni Akira, ay nakatanggap ng tawag na dumarating sa isang radio frequency na gayahin ng module na 77. Sinagot niya ito na hindi sinasadyang nagbigay kay Dorsha ng impormasyon na ang kanilang barko ay umalis sa buwan na humahantong sa kanila sa pag-atake sa sandaling ang grupo ay lumalapit sa Earth. Upang protektahan ang kanyang kapatid, tumalon si Akira patungo sa pag-atake na inilunsad ng bagong barkong pangkombat ng hukbo. Ninakaw niya ang kalasag ni Inuzuka at hinarangan ang putok. Ngunit sa paggawa nito, inilalayo niya ang kanyang sarili mula sa pangunahing barko at na-overload ang kanyang mecha na nagsisimulang mahulog sa orbit ng Earth sa isang hindi planadong tilapon at hindi na makagalaw pa. Ang mga inhinyero ng JOR ay nakikipag-ugnayan kay Haruto na nasasaksihan ang lahat ng ito at nagtanong kung gusto niyang subukan ang isang bagong kagamitang panlaban. Ang aparatong ito ay nakakabit sa kanyang kanang braso na may ilang mga bakal na plato na nagpapababa ng temperatura nito at nagbibigay ng thermal support na nagpapahintulot sa kanya na gumalaw kahit na matapos ang labis na karga. Ginagamit niya ito upang sirain ang mga barko ng kaaway sa isang welga at itinulak ang sarili patungo sa kanyang kasama na nagpahayag na hindi niya ito maiiwan. Ang pagkonekta sa dalawang valve rave, sinusubukan din niyang iwaksi ang labis na karga nito. Siya ay nagtagumpay sa simula, ngunit ang mga kagamitan sa pagsubok ay sumabog, na iniiwan silang pareho sa isang kurso ng banggaan sa Earth. Desperado, sumigaw ang kapatid ni Akira sa radyo sa buong unit na hindi nila maaaring iwanan ang kanyang kapatid, na puwersahang binago ang kanilang ruta. Sinasamantala niya ang pagbagsak ng enerhiya na dulot ng pagtatangkang iligtas ni Haruto na i-hack ang sistema ng pagsubaybay ni Dorsha. Nagbibigay daan ito sa kanila na subukang iligtas ang dalawa at muling ipasok ang nakaplanong ruta kung magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, kailangan nila ng mahusay na piloto tulad ng Elf para gumana ito. Sa kabila ng kanyang pag-atubili, pumayag si Elf na tumulong. Nagbibigay daan sa kanila na mabawi sina Haruto at Akira. Ngunit sa paglapag sa Earth, ipinaalam ni Elf na hindi siya nakabalik sa orihinal na ruta, na naging sanhi ng hindi sinasadyang pagbagsak ng kanilang grupo sa teritoryo ng Dorshan. Pagdating sa teritoryo ng kaaway, tinalakay nila kung paano sila makakahanap ng paraan upang makarating sa teritoryo ni Jora sa pamamagitan ng lupa. Nagpasya silang ipadala sina Rukino at Akira sa hukbo ng kaaway upang makalusot sa kanila. Pinangunahan ng mga kalaban na sundalo sa isang ambush kung saan siya, si Inuzuka, at Yamada ay mapwesto at handang harapin ang buong lokal na hukbo. Nang isagawa na ang plano, tumungo siya sa kanyang valve rave at tumakbo sa kaibigan niyang si Marie, na nag-aalok na tulungan siyang ayusin ang ilang bahagi ng valve rave bago magsimula ang labanan. Ang dalawa ay nagtutulungan upang ayusin ang valve rave at siya ay lumayo sa kanya upang makipag-usap sa iba pang mga kasama. Natuklasan niya na ang kanyang mga kaibigan ay matagumpay na naisakatuparan ang kanilang bahagi ng plano, bumabalik na. Tumakbo siya patungo sa mecha, ngunit napagtanto niya na sa maikling panahon na wala siya, pumasok si Marie sa sabungan ng kanyang robot. Pinipigilan siyang kumilos sa mahalagang sandali. Samantala, pinasimulan ni Yamada at Inuzuka ang pananambang na naglunsad ng serye ng mga direktang pag-atake na tumama sa perpektong baloon ship ng Dorshan Army. Ngunit dahil hindi nagpakita si Haruto sa tamang sandali, nabigo ang kanilang plano, na iniwan ang kanilang grupo sa isang kumpletong kawalan sa labanan. Ang masama pa nito, lumitaw ang isang hindi kilalang mecha, at pinunit ang braso ni Yamada. Ang mecha na ito ay ginawa ni Dorsha pagkatapos nilang makuha ang isa sa mga valve raves. Hindi matulungan ang kanyang mga kaibigan sa ganoong kritikal na oras, tinanong ni Haruto si Marie kung ano ang kanyang ginagawa. Hinarap niya ito, nagpahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa kung talagang mapagkakatiwalaan niya ito, binanggit ang nakita niya kanina at hinihingi ang mga paliwanag. Ipinaliwanag niya na may napansin siyang kakaiba tungkol sa kanya sa huling labanan, kung saan siya ay muling nabuo mula sa isang sugat sa mukha sa loob ng ilang minuto, na parang hindi na siya tao. Ngunit bago siya makapagsalita ng anuman, lumitaw si Elf at binaril ang babae ng diretsyo sa ulo, na nagsasabi na kailangang sundin ni Haruto ang plano ng eksakto tulad ng iniutos niya. Idinagdag niya na si Marie, na alam na ngayon ang mga epekto ng Valrav, ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa hinaharap, kaya mas mabuting patayin siya. Gayunpaman, habang nagtatalo ang dalawa, ginamot ng dalaga ang sugat sa kanyang ulo, misteryosong nabuhay muli sa harap nila. Sinubukan ng dalawa na alamin kung bakit nakaligtas ang dalaga. Habang tinatawagan ni Rukino si Elf
para ipaalam na hinahanap din sila ng ilang miyembro ng kanyang dating squad sa mga kuweba. Pagdaragdag ng isa pang problemang dapat lutasin na nagpipilit sa kanya na magpasabog ng ilang bombang nakatanim sa ilalim ng lupa sa bundok. Ang pagsabog ay nahuli sa kanilang tatlo na nakulong sa iba't ibang lokasyon. Si Haruto, na ngayon ay hindi na maabot ang Valvrave, ay hindi na makakatulong sa kanyang mga kaibigan. Nag-udyok ito sa L-Elf na utusan si Marie na kunin ang labanan sa kawalan ni Haruto. Inactivate niya ang Valvrave at natuklasan, kasama si L-Elf, na siya ang naging test pilot ng mga armas na yon sa yugto ng kanilang development. Ang mga rune na ginamit ng mga Valvraves para sa enerhiya ay ang mga alaala ng mga nagpilot sa kanila. At dahil dito, hindi na niya maalala ang kanyang mga pinakamatandang alaala dahil lahat sila ay natupok na. Halos wala ng mga alaala kasama ang kanyang mga kaibigan, tinitimbang niya ang lahat at nagpa siyang tumulong pa rin sa labanan. Kahit na ang mga natitirang rune ay hawak pa rin ng kanyang memorya, lumilitaw siya sa larangan ng digmaan na may mas maraming enerhiya kaysa kay Haruda. Si Haruto, na nagulat na may gumagamit ng kanyang mecha, ay nagtataka kung sino ang nagpipilot sa Valvrave habang pinapanood niya ang kanyang pagwawasak sa lahat ng mga barko ng kaaway. Habang tumingala siya sa langit, muling nakipagkita siya kay L-Elf, na nagpapaliwanag na si Marie talaga ang orihinal na piloto ng Valvrave, kaya naman siya ang lumalaban sa kanyang lugar. Sinubukan niyang makipag-usap sa batang babae na nagpipilot sa kanyang mecha, ngunit sa kasamaang palad, napansin niya na ang kanyang kaibigan ay walang natitira na alaala, hindi siya makilala sa ilang kadahilanan. Sinusubukang tulungan ang kanyang kaibigan na maalala kung sino siya. Ang tanging magagawa niya ay panoorin habang ginagamit niya ang overloaded na espada upang magdulot ng pagsabog ng napakalaking sakuna. Ang huling pag-ataking ito ay sumisira kapwa sa hukbo ng kaaway at sa natitira sa kanyang isip na nagresulta sa pagkamatay ng mga batang babae matapos iligtas ang kanilang buhay. Dahil sa lahat ng impormasyong nakuha nila ni L-Elf kay Marie, nagsimulang magkaroon ng bangungot ang bata kung saan pinangarap niyang mawala ang lahat ng alaala niya tulad ng ginawa niya hanggang sa wala na siyang maalala. Ito ay nag-iwan sa kanya ng malalim na nanginginig hanggang sa punto kung saan hindi na niya mapilot ang kanyang Valvrave gaya ng karaniwan niyang gagawin sa susunod na araw. Ipinaliwanag ng L-Elf na ang Dorshan Royal Rebel Army ay nakipag-ugnayan sa grupong Jor sa pamamagitan ng radyo na nag-aalok ng tulong sa sumasalakay na grupo dahil sila ay may iisang kaaway. Ang tulong mula sa lokal na hukbong rebelde ay ibibigay kung magagawa nilang sirain ang isang submarinong militar na tinatawag na Phantom. Ito ay isang barko na hindi man lang lumitaw sa mga talaan ni Dorsha, na hindi pa rin alam ang paglikha at layunin nito. Hinahati ang kanilang squad sa dalawang grupo, sina Akira at Yamada ang may tungkuling iligtas si Rokino, na nakapasok pa rin sa mga tropa ng kaaway, habang sina L-Elf at Haruto ay nagpunta upang hanapin at sirain ang submarino. Sa paglusot dito, nakatagpo sila ng hindi kilalang simbolo na hindi pag-aari ng hukbo ng Dorshan o ng mga rebelde. Sa loob ng submarino, si Haruto ay nakaharap sa dose-dosenang mga tao na pinipilit ang kanilang mga rune na ginagamit lamang bilang mga generator ng enerhiya para sa isang bagay na mas malaki. Ang L-Elf ay nagmamasid dito at nagkomento na ang advanced na teknolohiya na natuklasan ng mga mananaliksik ni Dior ay tila hindi eksklusibo sa kanila at pinananatiling lihim din ni Dorsha ang kaalamang iyon sa hindi malamang dahilan. Sa sandaling iyon, nakarinig ang dalawa ng putok ng kanyon sa labas at napagtanto nilang kailangan nilang magsama muli sa kanilang mga kaalyado sa malapit. Haruto, na nagpapakita na handa siyang gumanti, ay pinigilan ni L-Elf na humiling sa ibang tao sa Operations Center na ipilot ang makina ng bata, na nagsasabing hindi na si Haruto ay angkop na paandarin ito dahil siya ay marupok sa damdamin. Ipinaliwanag ni L-Elf na napagpasyahan niya ito dahil, pagkatapos matuklasan kung ano ang nangyari kay Marie, naging atubili si Haruto na gamitin muli ang kanyang Valvrave, sa takot na baka siya ay mamatay rin. Dahil doon, hindi na niya mapagkakatiwalaan ang bata na ibigay ang lahat sa laban. Ngunit ipinaliwanag ni Haruto na, sa katunayan, ayaw niyang gamitin ang Valvrave dahil nag-aalala siya sa kung ano ang mangyayari kung may hahalili sa kanya. Pagpapasya upang mabawi ang kanyang kalmado, siya ay bumalik sa harap na linya ng labanan, sinisira ang parehong hukbo ng Dorshan at ang submarino. Wala siyang nakikitang takot sa kanyang mga mata habang tinitiyak niya ang tagumpay ng misyon. Pagbalik sa kanilang base, tinalakay niya at ng kanyang grupo ang posibilidad ng Module 77 na inaatake ni Dorsha sa pansamantala. Kahit na nakaistasyon sa neutral na kapaligiran ng buwan, nagpasya silang kailangan nilang iligtas ang mga taong sa pilitang kinuha ng hukbo. Nais nilang matuklasan kung ano ang nangyayari sa kanilang bansa upang sila ay kumilos ng mas epektibo mula noon. Nasasabik si Haruto dahil kakausapin na niya ang kanyang ama pagkatapos ng mahabang panahon kung magtagumpay ang misyon na ito. Lumilitaw ang isa sa mga pangunahing kaalyado ni Kan,
at inihayag ang kanyang sarili bilang bahagi ng hukbong monarkiya. Pupunta siya upang makipagkita sa kanya at sa kanyang unit upang ihatid ang mga supply na ipinangako ng mga rebelde. Bago umalis, tinanong ng babae kung may nagngangalang Michael sa kanilang unit. Si Elf, na nasa tabi ni Haruto, ay nagpahayag na ito talaga ang kanyang sariling pangalan bago sumali sa hukbo. Ipinaliwanag niya na ang tanging nakakaalam ng pangalang iyon ay ang matandang kaibigan niya, si Prinsesa Liselot. Dahil dito, napagtanto ni Elf na maaaring nasa panganib siya, kaya nagpasya siyang magmadali upang protektahan siya. Iniwan ng grupo ni Haruto at isiniwalat na ang babaeng ito ang tunay na dahilan kung bakit siya nakikipaglaban sa tabi niya sa lahat ng oras na ito. Sinusubukan ng kanyang grupo na tawagan si Elf pabalik upang makapagpatuloy sila ayon sa kanilang mga plano. Ngunit naiintindihan ni Haruto ang kanyang mga motibasyon at hiniling sa lahat na iwanan ang Elf ng mag-isa. Dahil mayroon din siyang sariling mga dahilan upang lumaban, nagpasya si Haruto na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Hinahanap ang mga tao ng Dior na nabilanggo sa Earth, habang si Akira ay nahak sa pangunahing sistema para suportahan siya. Pagdating doon, tinanong ni Haruto ang mga siyentipiko kung kinikilala nila ang pangalan ng kanyang ama. Dinala nila siya sa lalaki, na nagpaunawa kay Haruto na ang mga bagay ay hindi magiging gaya ng kanyang inaakala. Nang makilala niya ang kanyang ama, natuklasan niya na ang kanyang ama ay talagang nagtatrabaho bilang isang siyentipiko na nakikita ang kanyang anak bilang isang matagumpay na eksperimento. Ibinunyag niya na si Haruto ay inihanda sa isang lihim na proyekto na may walang katapusang monetary fund na naglalayong lumikha ng isang bagong anyo ng buhay, kasama si Haruto bilang bahagi ng bagong hakbang na ito sa ebolusyon ng tao. Ibinunyag ng kanyang ama ang ilang mga lihim tungkol kay Gior, at natuklasan ni Haruto na ang lahat ng matatanda doon ay mga tauhan ng militar. Bukod dito, ang mga mag-aaral na nagpunta sa Module 77 ay espesyal na inihanda upang pilot ang Valve Raves. Nakaramdam ng galit nang matuklasan ang katotohanan, sinuntok ni Haruto ang kanyang sariling ama, nangako na sisirain niya ang lahat ng itinayo ng lalaki, sa pangalan ng mga tao at kaibigan na namatay nang walang sinuman sa kanila ang nagmamalasakit. Pagkatapos ng kanyang misyon sa pagliligtas na may mapait na lasa sa kanyang bibig. Nang matapos ang kanyang misyon, kailangan na ngayon ni Haruto na makatakas sa patuloy na pag-atake, pinapatay ang ilang mga kaaway na lumitaw sa kanyang harapan. Nakasalubong niya si Elf, na nagawang iligtas ang kanyang kaibigan, si Prinsesa Liselot, ngunit kasalukuyang na corner. Tinutulungan niya ang kanyang kakampi na iligtas ang prinsesa. At habang sabay na tumakas ang dalawa, ipinahayag niya na siya ay isang magyus na nagtaksil sa kanyang sariling lahi. Dahil dito, siya ay nabihag doon. Sinabi niya sa kanila ang kwento kung paano ang magyus ay isang dayuhang lahi na dumating sa Earth 100 taon na ang nakalilipas, na kailangang nakawin ang mga katawan ng mga hayop at tao dahil wala silang pisikal na anyo. Sa paggunita sa pakikipag-usap sa kanyang ama, napagtanto ni Haruto na ang mga siyentipiko ay hindi sinasadyang gumawa ng isang artipisyal na pisikal na katawan para magamit ng magyus, habang sila ay nagnanakaw ng mga rune mula sa mga piloto upang makakuha ng mas maraming enerhiya. Ngunit nang walang oras upang pag-isipan ang lahat ng ito, muli siyang nakipagtulungan sa kanyang mga kaibigan upang makatakas. Sa kasamaang palad, ang opensiba ni Dorsha ay napakalakas, at si Liselot, na gustong tulungan ang kanyang kaibigang si Elf. Nagpasya na gamitin ang natitira sa kanyang enerhiya upang itulak ang kanilang rocket pabalik sa buwan. Pinahihintulutan nito si Haruto at ang kanyang mga kaibigan na makatakas, ngunit siya ay napahamak sa proseso, ang kanyang katawan ay natupok mula sa loob ng sobrang pagod. Bago mamatay, hiniling niya kay Haruto na huwag sabihin kay Elf ang katotohanan tungkol sa kanyang lahi, o na pinili niyang isakripisyo ang sarili para iligtas sila. Lumayas mula sa orbit ng Earth, siya at ang kanyang mga kasamahan ay namahala sa isang pag-atake na patungo sa kanilang bansa sa kalawakan, at ligtas silang nakarating sa Jor. Sa wakas ay ibinalik ni Haruto ang mga siyentipiko sa kanilang mga pamilya sa matibay na lupa. Ngunit tila wala na siyang pakialam sa alinman dito. Kahit na nagtagumpay ang bata sa kanyang misyon, hindi niya maiwasang isipin ang mga bagay na hindi maganda. Natuklasan din niya na hindi nagawang makipagkita sa kanila ni Rukino at naiwan siya sa Earth. Sa pagmamasid sa buong sitwasyon at tinatalakay ito sa kanyang mga kasama, napagtanto niya na kailangan niyang gumawa ng isang plano upang talunin ang organisasyon na tinatawag na Magyus minsan, at para sa lahat. Sinabihan niya ang lahat na subukang pamahalaan ng walang tulong ni Elf, na emosyonal na nadurog matapos halos mamatay sa huling labanan upang iligtas ang batang babae na nagsakripisyo ng sarili. Na nagpapahintulot sa kanila na makatakas mula sa Earth. Nakipagkita siyang muli kay Shoko, na naging isang mahusay na diplomatikong pinuno ng bansa, na matagumpay na nakagawa ng mga kasunduan sa kalakalan kasama si Eris at ilang iba pang mga bansa. Pinaplano niyang magpataw ng mga parusang pang-ekonomiya laban sa kanilang kaaway upang pilitin silang makipag-ayos sa hapag. Ngunit ang dalawa ay nagambala ng grupong Magyus sa isang biglaang broadcast sa buong mundo.
Ang Magyus ay nagpupulong na nagkomento na ang pagpupulong sa pagitan ni Lisolot at ng mga piloto mula sa bansang Jor ay hindi maaaring malaman ng publiko. Pagpapasya na kailangan nilang alisin ang mga ito mula sa pangunahing yugto sa pamamagitan ng puwersa, ilantad ang kanilang nabihag na kasamang buhay. Ang Magyus na nakabalak sa katawan ng tao ay nagpapakita kay Rukino na nakatali sa isang higanteng screen. Kahit na nakaranas ng nakamamatay na sugat, nagagawa pa rin niyang muling buuin. Inihayag nila na ang sangkatauhan ay may mga nilalang mula sa ibang mundo kasama nila. Sa kanilang planeta na sinalakay ng isang dayuhang lahi, hinihiling nila sa sangkatauhan na magkaisa laban sa banta na umuusbong mula sa Module 77 ng bansang Jor na naglalagay ng mga target sa likod ng mga piloto ng Valvrave. Sa panonood ng lahat ng ito, sinimulan ni Haruto na mapagtanto na ang Magyus ay isang organisasyon na may mga tao sa buong mundo na may kakayahang magpeke pa ng maling ebidensya laban kayo. Habang kinokontrol ang pandaigdigang media, gamit ang mga katawan ng mga kilala at mahahalagang tao sa buong mundo. Ang kanyang mga kaibigan, na nanonood ng lahat sa kanyang tabi, ay sinubukang ipaliwanag na ang lahat ng ito ay maaaring isang hindi pagkakaunawaan, ngunit ang kanilang pagtatangka ay nabigo kapag ang isa sa kanila ay direktang tinamaan sa ulo. Magsisimula ang shootout, kung saan maraming estudyante ang tinutumbok ng bagong alyansa ni Eris kay Dorsha, na nagpa siyang magkaisa ng puwersa laban sa Module 77. Iniwan niya si Shoko sa eksena at sumama sa iba pang mga piloto ng Valvrave, na inaatake din sa kalawakan, habang sinusubukang protektahan ang module na 77, naglalaban sila habang tinatangka nilang tumakas mula sa buwan. Hinarang ni Haruto ang isang direktang pag-atake mula sa isa sa mga mecha ni Dorsha na lumilitaw sa kalawakan, ibinabato ito pabalik. Si Yamada ay namamahala upang tulungan siya sa pamamagitan ng pag-agaw sa sandata ng kalaban, ngunit nauwi sa isang sipa pagkatapos. Lumilitaw din si Akira, ngunit natamaan sa ulo, habang ang kanyang kalaban ay nagpaputok ng kanyon ng sunod-sunod, ngunit napigilan ito inusuka gamit ang kanyang kalasag, na nag-counterattack pagkatapos. Sa gitna ng paghaharap, lumilitaw ang ilang mga barko na sinusubukang suportahan ang mecha ng hukbo ng Dorshan, ngunit mabilis na naalis ng bata ang mga ito, na naging dahilan upang simulan ng kanyang memorya ang pagbura ng ilang mga kamakailang alaala. Sa sandaling iyon, tumatawag ang kanyang support base na nagsasabing inaatake din sila at nangangailangan ng tulong. Nagmamadali siya roon upang tumulong, nag-aalala tungkol kay Shoko, na nasa lokasyon din. Ngunit natuklasan na ito ay isang bitag na ginawa ng mga mag-aaral upang ibalik siya sa loob ng Module 77 dahil naniwala ang mga mag-aaral sa kwentong inilantad ng internasyonal na media tungkol kay Rukino at sa kanilang bansa. Nawalan na ng tiwala sa kanya ang kanyang mga kaibigan at tinanong kung mapapatunayan man lang ni Haruto na siya ay tao. Nang makita ang kanyang mga dating kakampi na nakatutok sa kanya ng mga armas, tinatawag siyang alien invader. Sinubukan niyang lutasin ang sitwasyon sa pamamagitan ng dialogue, ngunit nauwi sa pagbaril sa puso. Bumangon siya pagkatapos ng pagbaril, na hindi sinasadyang pinatunayan sa lahat na siya ay talagang hindi na tao, at ang mga bagay na iniulat sa broadcast ay totoo. Si Shoko, nang makita ito, ay tinanggap ang mga katotohanan, at sinabi rin sa kanya na hindi na siya isa sa kanila. Obligado, bilang kinatawan ng bansa, na paalisin ang kanyang matalik na kaibigan mula sa module, kasama ang iba pang Valvraves sa pangalan ng bansa. Pinapaunawa sa kanya na bukod sa komplikado na niyang sitwasyon, nawalan na siya ng tiwala sa taong pinakamamahal niya, na itinuturing din nitong kaaway ng sangkatauhan. Si Shoko at ang mga estudyante ay tumanggap ng mga kasunduan na makipag-alyansa kay Eris laban sa mga Valvraves. Naghahanda na ibigay sa kanila sina Haruto at Elf, na iniwan ang dalawa sa ibabaw ng buwan upang makuha ng mga barko ni Dorsha. Ngunit ang kapangyarihang pandaigdig, na hindi gustong ipagsapalaran ang posibleng mga infiltrator na umalis sa bansa, ay nagpapakita na ang kanilang tunay na plano ay ganap na wasakin si Jor. Nang hindi na iligtas ang sinuman sa mga mag-aaral, pinaputok ang kanilang mga barko sa module. Binuksan ni Inuzuka ang kanyang transmission radio at ipinaalala sa lahat ang kanyang mga dahilan kung bakit siya nakikipag-away doon, na sinasabi na kahit na siya ay tinatawag na isang scoundrel, poprotektahan niya ang mga taong pinapahalagahan niya sa lahat ng bagay. Inihagis niya ang kanyang mga kalasag kay Yamada habang nagpa siya na gamitin ang sarili niyang Valvrave para harangan ang isa sa mga putok ng kanyon ng barko ng kaaway, na kung saan ay pumatay sa lahat ng mga tao sa loob ng module, pamamahala upang buksan ang isang ruta ng pagtakas at pagbili ng oras para sa lahat upang tumakas. Panoorin lamang ni Haruto ang kanyang kaibigan na mamatay mula sa loob ng isang kapsula, literal na walang magawa. Habang naririnig ni Inuzuka na hindi matatapos sa ganoong kalungkot ang kwento nila ni Shoko, isinakripisyo ang kanyang buhay upang subukan ng dalawa na lutasin ang mga bagay sa ibang pagkakataon. At bago umalis, tinanong ni Inuzuka si Haruto kung mahal pa niya si Shoko. Kahit na nagsisimula na siyang mawala ang ilan sa kanyang mga kamakailang alaala kasama siya, pinaninindigan niya na ginagawa niya ito.
Pinahihintulutan nito ang kanyang kaibigan, na nakatulong sa kanya, na mamatay man lang ng may ngiti. Matapat na naniniwalang ginawa niya ang tamang pagpili sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanya na lutasin ang lahat. Matapos ma-stranded sa ibabaw ng buwan, sinubukan niyang humanap ng paraan para makatakas, humihingi ng tulong kay Elf. Gayunpaman, si Elf, na nawalan ng dahilan para lumaban, ay hindi handang gumawa ng anumang bagay para mabuhay. Narinig niya ang Elf na nagsasabi sa kanya na huwag subukan ang anumang bagay dahil lahat ng kakilala niya ay tumalikod sa kanya. Kahit ang babaeng mahal niya ay ginawa rin ito. Binanggit ni Elf ang naging halimaw na siya, na kayang patayin ang kanyang ama sa isa sa mga nakaraang paghaharap laban kay Dorcia. Hindi naintindihan ang anumang bagay, tinanong niya si Elf kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Si Elf ay nagsimulang sabihin sa kanya ang buong kwento. Sa panahon ng isa sa mga pag-atake, sinubukan ni Dorcia na manalo sa paghaharap sa ibang paraan. Tinawag nila ang base ni Jorah sa panahon ng labanan, at ipinakita kay Shoko na ang kanyang ama, ang dating ministro, ay naka-hostage. Ipinaalam nila sa kanila na kung hindi nila ibibigay ang lahat ng kanilang mga Valvraves, doon nila siya papatayin. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagliligtas sa kanyang ama sa pamamagitan ng pagsuko sa laban o pag-utos sa kanyang matalik na kaibigan, na nangako na ililigtas siya, na sirain ang buong armada, na magresulta din sa pagkamatay ng kanyang ama. Dahil hindi siya makapagdesisyon, napapanood na lamang niya ang pag-atake nito, nang may luha sa kanyang mga mata nang mamatay ang kanyang ama. Nang marinig ang lahat ng ito, nagsimula siyang mawalan muli ng kontrol. Sinisisi si Elf sa pagiging tunay na salarin ng lahat at lahat ng maling desisyon na ginawa ng kanyang bansa. Hanggang sa puntong iyon, sinuntok niya ang Elf sa pamamagitan ng suntok. Ngunit naiwasan ni Elf ang suntok. Hinawakan ang kanyang mga braso, habang sinisipa ang kanyang likod sa parehong galaw. Dahil hindi siya matalo sa isang diretsong laban, sinubukan ni Haruto na emosyonal na kalugin ang Elf. Gaya ng ginawa ni Elf kanina. Inihayag niya ang katotohanan tungkol kay Lisolot, ang kanyang mahal na kaibigan, na talagang isa sa mga magyus at naging isang bilanggo dahil sa pagiging taksil sa kanyang lahi. Ginawa niya ito sa ideya na subukang pag-isahin silang lahat, sa halip na panoorin ang kanyang mga tao na nakikipagdigma laban sa mga tao. Nang marinig ito, sinisingil siya ni Elf, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig habang kinakaharap niya ang katotohanan. Nagsimulang ibulalas ng dalawa ang lahat ng inilagay nila sa loob sa isa't isa. Nagtatalo sila habang nagkakaroon ng lubos na balansing labanan. Patuloy na tinatamaan si Haruto sa isang tabi, habang walang tigil na umaatake si Elf sa kabila. Matapos ilabas ang kanilang mga frustrations sa isa't isa, nang walang maitago, nagpasya silang magkaisa muli. Ngayong alam na niya ang totoong kwento ng kanyang kaibigan, nagpasya si Elf na ipaglaban ang pangarap na pinrotektahan niya hanggang sa kanyang kamatayan. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumangon siyang muli at nagsimulang mag-isip kasama si Haruto tungkol sa kung paano sila makakatakas ng magkasama ng buhay. Ang isang barko ng Dorcian ay lumilitaw na handang magpaputok sa kanila, at sa harap nito, nagpasya silang lumikha ng isang bagong bansa na magkatabi, kung saan ang lahat ay maaaring mamuhay ng magkasama ng walang higit pang mga digmaan. Ngunit ang unang hakbang ay ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng Magyus upang mabawi ang tiwala ni Jorah. Si Rukino, na nagawang palayain ang sarili sa ilang mahiwagang dahilan, ay lumitaw at iniligtas ang dalawa mula sa mga barko ng kaaway, na nagpapakita na ang swerte ay nasa kanilang panig. Bumalik siya sa Module 77 at nakipagpulong kay Shoko, na nagbabalak na kunin ang kanyang Valvrave. Ipinaalam niya sa kanya na hindi sila maaaring manatili sa bansa dahil hindi pa nila napatunayan sa publiko ang kanilang pagiging inosente. Napansin ni Haruto na sinusubukan ng kanyang kaibigan na huwag umiyak sa hindi malamang dahilan nang makita siyang muli. Habang pinapaalis silang lahat, ang sistema ng Valrav ay nagulat sa kanya na si Shoko ay pumasok sa kanyang sabungan at natuklasan sa pamamagitan ng ilang mga pag-record na isinakripisyo niya ang kanyang sangkatauhan upang piloto ang barko at ipaghiganti ang kanyang kamatayan. Sa paniniwalang nakita niya itong pinatay sa crossfire sa unang araw ng pagsalakay ng Dorcian. With that, tumingin ulit siya sa kaibigan at walang sabi-sabi, nagkakaintindihan sila. Kinuha ng batang lalaki ang kanyang sandata ng digmaan, nangako na ilantad ang katotohanan tungkol sa mundo, habang pinipigilan ang mga luha sa kanyang mga mata, na nagnanais na magkaroon siya ng isa pang mapayapang araw sa kanyang buhay pagkatapos ng lahat ng ito. Umalis siya at muling nakipag-isa sa grupo ng mga piloto ng Valvrave, na nagpa siyang itaya ang kanilang buhay sa susunod na paghaharap, na biglang lumitaw sa gitna ng mga puwersa ng Dorcian, at pinasabog ang kanilang mga barko sa isang kisap mata sa mga pag-atake ni Haruto. Gamit ang 4 na Valvraves na naiwan nila, sinubukan nilang idaan sa buong fleet sa pamamagitan ng malupit na lakas, habang nagawa niyang itutok ang kanyang mga overload na pag-atake sa mga pangunahing barko sa tulong ng mga kagamitan. Nilikha noon ang kanyang dating pangkat ng engineering.
Ngunit sa kaunting alaala na natitira, napagtanto niyang hindi na niya magagamit ng mas matagal ang kanyang mga pag-atake. Lumitaw si Rukino sa kanyang tabi, nang napansin niyang naabot na niya ang kanyang limitasyon. Nangako na susuportahan siya para hindi siya mamatay sa pakikipaglaban ng mag-isa. Nauna siyang sumisingil, na pinipigilan ang dalawang fleet ng sabay-sabay upang hindi niya gugulin ang kanyang lakas doon, ngunit sa huli ay natangay ang kanyang mga paa ng mga barko ng kaaway. Sinasamantala ni Akira at Yamada ang pagbubukas sa pagbuo ng kaaway at maabot ang pangunahing barko. Sinimulan ni Akira ang pag-hack ng kanilang satellite, habang si Yamada ay nag-iisang nagbibigay ng takip, gamit ang kalasag na inihagis sa kanya ni Inuzuka bago sumabog. Nang makita ang kanyang mga kaibigan na nakikipaglaban sa lahat ng mayroon sila, naaalala niya na kailangan niyang labanan para sa kanila upang tapusin ang digmaan, upang walang sinuman ang kailangang gumamit ng Valvrave upang protektahan ang kanilang sarili mula sa anumang bagay. Lahat ng tao doon ay nagtiwala sa kanya, at para patunayan kay Shoko na hindi talaga siya kaaway ng sangkatauhan, iniwan niya si Rukino at tinulungan muli ang kanyang grupo sa pagtatakip kay Akira. Lumilitaw ang isa sa mga pangunahing barko ng Dorsha, na humahantong sa Yamada sa isang kamay sa kamay na paghaharap. Hinawakan niya ang mga braso ng Dorshan Mecha, habang itinutok ang kanyang shoulder cannon sa mga shield nito. Itinaas ng kaaway ang mga paa ng robot, iniiwasan ang kanyang pagbaril. Sa paggawa nito, ginagamit ng sundalo ang butas na ginawa ng sariling sandata ni Yamada upang itayo ang kanyang kanyon, na nahuli siya sa pamamagitan ng sorpresa sa isang point-blank shot. Habang ipinaalam sa kanila ni Akira na nagawa niyang i-hack ang satellite ng kaaway, tumingala siya, nakitang nahati sa kalahati ang kaibigan niyang si Yamada, ngunit masaya na nagtagumpay sa misyon. Sinabihan sila ni Yamada na huwag mag-alala tungkol sa kanya, dahil nakamit na niya ang paghihiganti na gusto niya. At ngayon kailangan niyang bisitahin ang isang kaibigan na nagngangalang Nabu, isang estudyante na napatay sa unang pagsalakay ng hukbo na napunit sa bawat paa sa pamamagitan ng pag-atake ng Dorshan. Ang kanyang Valvrave ay sumabog na nagtatapos sa kanyang buhay. Ang pagkakaroon ng kontrol sa satellite, ang grupo ay kailangan lamang maghintay para sa L-Elf na nakalusot sa hukbo ng Dorshan at natuklasan na ang kanyang dating platoon ay natuklasan din ang buong katotohanan tungkol sa kanilang commander na si Kane na isa sa mga Magyus. Muling pagsasama-sama ng puwersa. Nilusob nila ang lugar kung saan nagaganap ang pagpupulong ng dalawang pinuno ng Dorsha at Eris. Isang engkwentro na live na ipinapalabas sa buong mundo, na nagbibigay sa populasyon ng mga detalye tungkol sa hindi inaasahang alyansa ng dalawang kapangyarihan. Binaril ng L-Elf ang lahat ng escort na sundalo habang iniswipe pakanan ang lalamunan ng Supreme Commander ni Dorsha. Ang buong populasyon ng mundo ay nanonood ng eksena na natakot na naging mas nagulat nang makita nila ang League ng Komandante na muling nabuo pagkatapos. Ibinunyag sa mundo na ang lalaking nag-akusa kay Yor bilang duyan ng isang dayuhang sumasalakay na lahi ay talagang isa sa mga tunay na mananakop sa planetang Earth. Nahack ni Akira ang satellite at pinigilan ang desperadong pagtatangka ng Magyus na isara ang broadcast. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, nagpatuloy ang paghahatid at tinalakay ng buong populasyon ang mga nangyayaring kaganapan online. Ginamit ng Magyus ang kanilang impluensya upang subukang kontrolin ang salaysay sa pamamagitan ng media. Bumili sila ng makapangyarihang mga saksakan ng balita upang manipulahin ang kwento, paulit-ulit itong pinaikot sa paglipas ng panahon. Samantala, lumitaw si Kain sa kanyang Valvrave, humarap kay Haruto ng direkta. Nag-conjure siya ng isang kristal ng enerhiya at direktang itinutok kay Haruto. Iniwasan ni Haruto ang pag-atake habang pinaputok ang kanyang kanyon sa kapitan. Isinara ni Kan ang distansya at hinampas ang mukha ni Haruto, tinangka itong hatiin sa kalahati. Hinarang ni Haruto ang pag-atake at sinubukang magpasa ng isang point-blank shot gamit ang kanyang kabilang braso. Hinawakan ni Kane ang kanyang kamay bago siya makapagpaputok, nadurog sa bahagi ng robot ni Haruto at nagdulot ng pagsabog. Dumating ang isa sa mga dating kasamahan ni Elf para suportahan siya sa labanan. Nang matuklasan na si Kane ay isa sa mga Magyus, hinarap niya ang kanyang matandang pinuno at nagpakawala ng sunod-sunod na mga putok ng kanyon sa kanya. Sinasamantala ang pagkagambala, sinubukan niyang salakayin si Kane gamit ang kanyang karit. Walang kahirap-hirap na winasak ni Kan ang mga tanikala nito, na nagpaunawa kay Haruto na wala sa kanyang mga naunang pag-atake ang naging epektibo. Muling pinaputukan ni Haruto si Kane, na mabilis na umiwas. Sa pag-charge pasulong, tinutukan ni Haruto ang isa pang direktang suntok sa sabungan ng sundalo, ngunit naitaboy siya ni Kan ng isang pagsabog ng enerhiya, na pinilit siyang bumalik sa kanyang modul. Sa sandaling iyon, nagpasya si Exains na isakripisyo ang kanyang sarili upang sirain ang Valvrave ni Kane sa anumang paraan na magagawa niya. Sa pamamagitan nito, nagawa niyang hindi makakilos ang isang braso ni Kane. Sinamantala ni Haruto ang tulong ni Exains at muling bumangon. Nakilala niya si L-Elf, na nagsabi sa kanya na bilang isang baguhan lamang sa labanang militar, hindi kayang talunin ni Haruto si Kan ng mag-isa. Nang marinig ito, humingi ng tulong si Haruto kay L-Elf.
Nagpasya silang lumaban ng sama-sama, na pinahintulutan ni LL si Haruto na kontrolin ang kanyang katawan, pinagsama ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa kapangyarihan ng Valvraves. Si Kain, na nakalaya sa X-Saints, ay sumulong sa kanila upang ipagpatuloy ang laban. Naglunsad ng mabilis na pag-atake si Haruto. Gamit ang magkabilang espada at side para hampasin mula sa magkabilang panig, napansin ni Kain ang pagkakaiba ng kanilang mga galaw, napagtanto ni Kain na ang kanyang dating mag-aaral at si Haruto ay nakikipaglaban ngayon sa kanya. At ang kanilang mga kakayahan sa malapitang labanan ay bumuti ng malaki. Direktang nagpaputok ng sinag ang sundalo sa dibdib ni Haruto, napapikit at nagpuntirya ng pag-atake sa kanyang kanang bahagi. Umiwas si Haruto at naglagay ng distansya sa pagitan nila. Kane ay hindi nais na bigyan siya ng anumang pahinga at sunog muli. Napilitan si Haruto na harangan ang pag-atake na nagtulak sa kanya pabalik sa isang tulay. Nagsimulang ipaliwanag ni Kan na ang Mag-Youth Council ay hindi, sa katunayan, isang organisasyon na may masamang plano. Sinasabi niya na ang mga tao ang may pananagutan sa hidwaan sa pagitan ng dalawang lahi. Ang Mag-Youth ay dumating sa Earth na naghahanap ng mapayapang magkakasamang buhay, ngunit nagpasya ang sangkatauhan na salakayin sila dahil nakita nila sila bilang mga mananakop. Ipinaliwanag niya na ang mga alamat na kilala sa buong mundo ay salaysay lamang ng pagdurusa ng kanyang mga tao sa paglipas ng panahon. Dahil dito, nang kontrolin nila ang pinakamaimpluwensyang mga tao sa loob ng lipunan ng tao, pinili nilang manatiling nakatago, sa takot na muling buhayin ang takot ng sangkatauhan. Upang maiwasang mahulog ang sangkatauhan sa kabuluhan at gulat, binura nila ang mga alaala kapalit ng enerhiya. Sa pananaw ni Ken, sila ang tunay na bayani ng buong kwento. Matapos marinig ang lahat ng ito, sinabi ni Haruto na isa lamang itong katwiran na ginamit ng Mag-Youth. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang labanan sa labas ng modul upang maiwasan ang mga sibilyan na kaswalti na humantong kay Kan na ituloy siya sa kalawakan. Sa kawalan ng espasyo, iniiwasan niya ang isa pang putok ni Kan. Hinawakan ni Kain ang mga kamay ni Haruto, hinampas siya ng paulit-ulit at pinakawalan ang mga talim mula sa kanyang sariling katawan, bawat isa ay tumusok kay Haruto. Binuksan muli ni Kain ang kanyang core at sinubukang maubos ang mecha ng enerhiya ni Haruto, tulad ng ginawa niya sa kanilang unang labanan. Ngunit ginagamit ni Haruto ang bawat alaala na natitira niya upang pasiglahin ang isang pag-akyat ng enerhiya, pagpapalabas ng isang galit na hiyawan. Sa wakas ay natuklasan niya ang katotohanan. Ang Mag-Youth ay hindi kailanman naghabol ng kapayapaan, ngunit palaging ginagamit ang kanilang mga kapangyarihan upang kontrolin ang lahat. Pag-aalay ng mga inosenteng buhay para sa kanilang tunay na layunin. Itinaas niya ang kanyang espada at umatake, itinutok ang kanyang talim sa talim ni Kain. Bawat welga na inilunsad niya ngayon ay may mahalagang alaala sa kanyang mga kaibigan. Si Haruto ay sumugod sa harap ng isang pangharap na pag-atake gamit ang kanyang dalawang suntukan na armas. Umiwas si Kan at humarap sa isang mabilis na strike. Umiwas si Haruto at tumalon sa likod ng kapitan. Umiikot sa vacuum ng kalawakan, hiniwa niya sa kalahati ang katawan ni Kan. Tinamaan ni Kane, inilantad ang isang puwang sa kanyang kanang bahagi. Sinamantala ang pagkakataon, naghatid si Haruto ng isa pang malakas na strike, naputol ang braso ni Kain. Hawak ang kanyang core gamit ang dalawang kamay, ganap na pinalakas ni Haruto ang kanyang Valvwraith. Tinutusok niya ang kanyang espada sa dibdib ni Kain, dahilan para sumabog siya. Nang matapos ang labanan, nalaman ni Haruto ang buong katotohanan. Ngunit ironically, wala na siyang alaala. Nabawi ni Elf ang kanyang katawan at sinubukang tulungan ang kanyang kaibigan. Ngunit wala siyang magawa kundi panoorin ang batang lalaki na matapang na lumaban sa tabi niya at naging kaibigan niya na mamatay. Sa huli, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Haruto na ipaliwanag ang kanyang natuklasan. Huli na niyang napagtanto na ginamit na lang siya bilang kasangkapan ng mantis. Pinili at manipulahin dahil siya ay isang inosente, mabait na batang lalaki na palaging sinusubukang lutasin ang lahat sa kanyang sarili. Hindi niya napansin ang mga nangyayari sa paligid niya. Matapos ang lahat ng kanyang mga pagsisikap, ang kanyang katawan ay isa na lamang na bangkay na hindi kayang itayo ang bagong bansang kapayapaan na sinabi niya sa Elf na kanyang pangarap.